Magandang araw po sa lahat. Ako po si Brigadier General Johnny Macanas, Armed Forces of the Philippines, retired, the Vlogging General. Welcome po sa ating channel. Ang pag-usapan natin sa araw na ito ay tungkol sa Bible, yung kaibahan ng Old Testament at saka New Testament. Suggestion nito ni Marlon Matthew Riparip at ni Luisa Arubel. Okay, so bakit nagkaroon ng Old Testament at bakit nagkaroon ng New Testament? Alam nyo, yung Bible ay yung puso ng Diyos, yung buong plano niya, paano niya iligtas ang sanlibutan, iligtas ang tao para makabalik sa kanyang kinaroroonan sa langit. Yun po ang Bible. It's the whole plan of God to save man. So, yung Old and New Testament, nahati lang yan. Yung buong plano ng Diyos, nahati. Yung Old Testament, ito yung mga pangyayari bago na ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Nung naipanganak na ang Panginoong Hesukristo at nabuhay na siya, namatay na ilibing at bumalik na siya sa langit, at ipinagpatuloy ng kanyang mga disipulo ang pagpalaganap ng magandang balita, yun na yung New Testament. Okay? So, actually, walang kaibahan, nahati lang yung plano ng Diyos sa pagliligtas. Ulitin ko lahat ng pangyayari bago na ipanganak ang Panginoong Hesus, Old Testament yun. Noong naipanganak ng Panginoon hanggang nabuhay siya, namatay na ilibing at umakyat sa langit, New Testament. So, tayo nabubuhay sa panahon ng New Testament. Okay. Ang Bible, parang bookshelf or library. Itong Bible natin consists of 66 books. Ang Old Testament, there are 39 books, at ang New Testament, there are 27 books na yon nagiging Biblia natin ngayon. So, may illustration dito na ipapakita ko. Kasi ang Old Testament, na-subdivide din ng different parts. Ang New Testament, may subdivision din. So, ito na. I hope nakikita nyo So, ito, parang may illustration, dito yung Old Testament. Pagdating dito sa dulo, nandyan na yung pagpanganak ng Panginoong Hesus. Tapos nagpatuloy ang plano ng Diyos. Ito na yung New Testament. Hanggang dito na tayo ngayon. Tayong mga nabubuhay dito. Okay. Ang Old Testament, first 5 books. Kikita Okay. Ang first 5 books, yan ang tinatawag na Pentateuch. Okay, ito mga sinulat ni Moses. Okay, ayan ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Nandito yung sa Genesis, yung pag-create ng mundo, nandyan si Abraham. Nandito sa Exodus, yung 10 Commandments, yung mga regulasyon nila, yung 10 Commandments lang ang na-highlight, but sa first 5 books na ito, there are more than 1,000 commandments na dapat sundin ng mga Israelites. So, yun ang first 5 books. It's all about the law. Okay, next. The subdivision sa Old Testament, yung tinatawag na history. Ito na nung panahon ng Joshua, nung ikangker na nila yung Canaan or Promised Land. Ito, Joshua, Judges, mga First Kings, Second Kings, Chronicles, hanggang kay Esther. Historia ng Israel. Okay. So, after yung history ng Israel, sumusunod na group of books sa Old Testament, yung tinatawag na poetry. Tayong mga senior citizen na ngayon, noong high school tayo, di ba mayroong literature, prose and poetry. Ayun. Yan, may poetry sa Old Testament, magsimula kay Job, sa Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Songs of Solomon. That's poetry, 5 books.
And then, dumating ng mga prophets. Ang prophets na divide ng major prophets and minor prophets. Okay. Sino-sino yung major prophets? Si Isaiah, si Jeremiah, Lamentations, kay Jeremiah rin din itong Lamentations, si Ezekiel and Daniel. These are the 5 major prophets. And then sumunod mga minor prophets, 12 sila. Okay. Ang 12 minor prophets, si Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Okay. So yung diniscuss ko kahapon about tithes, yun kay Malachi, yung ang mga Israelites pinagnanakawan nila ang Diyos pag hindi magbigay ng tithes and offering. Okay. So after Malachi, yun na, may 400 silent years. Okay, makita niya. Ang Diyos, wala siyang mensahe sa mga Israelites, silent siya. After this 400 silent years, ito na, naipanganak na, dito na nga portion, ito na ang pagkapanganak ng Panginoong Hesus, as prophesied in the Bible, kasi dito pa lang sa Genesis 3:15, sinasabi na dyan na ang berhen manganganak ng bata, si Virgin Mary. Pagdating dito kay Isaiah, dito na, ganun din, ang berhen manganganak ng bata. Lalo na sa Isaiah 53, na ang Diyos magpapadala ng suffering servant. Yan na ang Panginoong Hesus para akuin niya lahat ang kasalanan ng mundo para mapatawad ang tao. So, dito na naipanganak ang Panginoong Hesus. So, makita nyo, it's just a history mula sa creation of the world. Dito na sa Genesis, nang nagkasala sila sa Garden of Eden, dinapalaya sila, napunta sa lupa ang tao. Ito na yung plano ng Diyos para iligtas niyang tao. So, nung una, pre-prophesy lang pagdating ng Panginoong Hesus. So, after 400 silent years between the Old Testament and New Testament, naipanganak na ang ating Panginoon. Okay? So, nung naipanganak ng Panginoong Hesus, nabuhay siya sa mundo ng 33 years. Okay? After 33 years, yun na nga, namatay siya sa krus, nabuhay muli, and then umakyat sa langit. So, nung umakyat na sa langit ang Panginoong Hesus, ito na, ang mga naiwan niyang disciples, sinulat na nila ang buhay ng Panginoong Hesus. Okay. So, first 4 books sa Bible, tinatawag na Gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Mga disipulo ng Panginoong Hesus ito. 4 different authors, sinulat nila ang experience nila habang kasama nila ang Panginoong Hesus sa mundo ito. So, yan ang Gospel, yung first 4 books. Then, after na umakyat ng Panginoong Hesus, bumalik sa langit, naiwan ang mga disciples, ito na yung Acts. Ano ang ginawa ng mga disciples? Buhat ng mga disipulo. Ito na yung pagpalaganap ng Christianity sa buong mundo. Itong Acts. Okay. And then, dito sa Acts, magpahinga muna ako. Okay? Dito sa Acts, makita natin ang nangyari kay Saul. Ang Saul, nung una, persecutor siya ng mga Christians. Gusto niyang patayin lahat ang mga sumusunod kay Panginoong Hesus. But, dumating ang panahon, on his way to Damascus, para huliin yung mga Christians doon, nagpakita ang Panginoon sa kanya, na-meet niya personally ang Panginoon. So, ito na yung umpisa ng pagbabago ni Saul na naging Paul. So, dito na sa Bible, sa New Testament, ang sentro na ng spread of Christianity, ito na dito na, Pauline epistles, o mga sinulat ni San Pablo sa mga early Christians. So, there are 14 letters of Saint Paul papunta sa mga Christians. Ito, mga lugar ito. Example, Roma, Rome, Corinthians, 1st and 2nd,
Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonica, Timothy. So mga sulat niya sa mga iba't ibang churches, first churches, Christian churches nung una, sinulatan niya. And then sinulatan din niya mga tao na mga kasama niya sa ministry, ito na si Tito, si Timothy, yan na, hanggang Hebreo. So, 14 books, mga sulat ni St. Paul sa mga early Christians, mabuti na lang na preserve yung mga sulat niya. And then, mayroon ding tinatawag na general letters of epistles. Ito, sulat ni James, ito, apostolin dito, ni Pedro, 1 Peter, 2 Peter, ito naman si John, 1 John, 2 John, 3 John, tatlong sulat ni John. Yung John na yan, ito rin yung John dito sa Gospel. So, the same. And then, Judea. And then, ang last book sa Old Testament, yun na yung Revelation. Ito yung future. Ito, sinulat din ni John. Itong John na yan, at saka John dito, parehas lang sumulat. Habang ang pinakahuling namatay sa mga original disciples ay si Saint John. Parang in-exile siya sa isang isla, Patmos. I believe malapit ito sa Greek, isang island near sa Greece, ano? So doon siya in-exile. So habang nasa exile si Saint John, maraming revelation sa kanyang Panginoong Hesus. Kaya isinulat niya yung revelation. Dito na mangyayari yung second coming ng Panginoong Hesus, nasa revelation. Yung pag-rule ng Antichrist, yung 666, yung maging one world government, one world religion, tatatakan na tayo ng 666, mababasa sa Revelation. So, yun po ang Bible sa whole. So, ano ang pagkakaiba ng Old and New? Ang pagkakaiba lang yung pagdating ng Panginoong Hesus. Lahat ng pangyayari bago dumating ang Panginoong Hesus, that is considered Old Testament. Lahat ng pangyayari nung naipanganak ang Panginoong Hesus, New Testament. So, may nagsasabi na under grace naman tayo ngayon. Kasi yung Old Testament, parang yung law, under sa batas, under sa command ng Diyos ang mga tao. Ten Commandments. Yung 10 Commandments and 1,000 other commandments. Hindi lang 10 yung 10 lang kasi ang na-emphasize. But there are more than 1,000 commandments na dapat sundin. So, yun ang Old Testament. Ngayon, kay New Testament na tayo, under grace na tayo. Yung mga sulat ni St. Paul sa mga sinusulatan niyang churches and early Christians, in-explain niya na hindi na tayo under ng law. Under grace na tayo ngayon. By faith, by the grace of God tayo maliligtas. So ngayon, may mga pastors nagsabi na, under grace na tayo, New Testament na lang tayo magbasa, wag na yung Old. Ganun ang naririnig ko, nababasa kong mga article. To me, hindi. Mas maintindihan ko ang yung meaning, relevance, importance ng death of Jesus Christ kung babasahin ko yung Old Testament. Kasi makikita mo doon yung mga bird offering nila, yung mga animal sacrifices nila. Dito mo ngayon makita na yung death and resurrection ng Panginoong Hesus, yun na, that summarizes everything, yung mga ginagawa ng Israelites. Yung temple worship nila nung una, hindi ka basta-basta makapasok sa Holy of Holies. Ganun, stricto ang templo ng Diyos nung una. Ngayon, New Testament, dito na tayo, itong buhay natin, itong puso natin, templo na ng Diyos. Okay, yung temple na binild ni Solomon at iba pang mga Israelites, ito, tayo na ang templo ng Diyos. Kaya ako, nag-enjoy ako na magbasa ng Old Testament kasi na lalo kong nabibigyan ng importansya yung beauty ng pagdating ng Panginoong Hesus. So, ang suggestion ko, hindi lang New Testament ang ating basahin, kundi pati Old Testament. If you are a new believer or bago ka lang nagbabasa ng Biblia, I suggest magsimula ka sa Gospel sa New Testament. Matthew, Mark, Luke,
and John. Dito ka magsimula para maintindihan mo na yung gospel. After that, pwede mo nang ipatuloy ang New Testament. Then, magsimula ka ulit sa, babalik ka sa Old Testament. So, ako ngayon, as a Christian, every day I read the Bible. So, may plano ako, for whole year, mababasa ko ang Bible. Magbasa ko 3 chapters sa Old Testament and 1 chapter sa New Testament. Yan yung aking daily routine sa pagbabasa ng Bible. Okay, another question. Ito, question ko noon. Paano naging salita ng Diyos yung Bible na sinulat man lang ng tao? So, yung Bible, ordinary book lang dahil sinulat lang ng tao. Ganon ang thinking ko noon, and I believe marami ring mga tao na ganon din, hindi masyadong kumbinsido sa Bible na salita talaga ng Diyos kasi sinulat lang ng tao. But ang sagot diyan, naintindihan ko nung sundalo na ako, lalo na nung hiniral na ako, as a general, hindi na ako gagawa ng sulat. Tawagin ko lang yung official Secretary General Staff. Ako sabihin ko, either Colonel o Major, you do something, this is my order. Sasabihin ko lang yung gusto ko, i-take note ng Secretary General Staff. And then mamaya gagawin niya na letter ba or order. Mamaya papabasa sa akin, i-correct ko. Pag corrected ko na at finalize, sabi ko, okay, publish it or ipadala. Ako as a general, hindi na ako pumipirma ng sulat. Meron kaming adjutant. Ang adjutant, siya ang taga-pirma ng general. So, pag okay na sa akin yung order, by command o by order of General Macanas, signed, Colonel Portillo, adjutant. I-publish na yung order or sulat. So, hindi ako ang nagpirma, yung adjutant. Hindi ako ang gumawa, yung Secretary General Staff yung sulat. Pinirma na. Kaninong sulat yon? Sa Secretary General Staff, sa adjutant, or sa general? Di ba ako? Yun. Ganon din pala ang Bible. Ang Bible, plano ng Diyos para iligtas ang tao. So, ang ginawa niya, gumamit siya ng mga tao. There are 40 authors sa Bible. Yung 66 books na yon, 40 authors ang nagsulat. And a span of, I think, 1,500 years. Mula sa Genesis kay Moses hanggang kay St. John sa Revelation, ang time period niyan is 1,500 years. 40 authors ginamit ng Diyos. So, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 nakasulat, all scripture is God-breathed. Hiningian na lang Diyos. Ibig sabihin, yung Holy Spirit ng Diyos sumailalim o nilukuban ang mga authors, at ang mga authors habang nagsusulat sila, sinusulat nila yung plano ng Diyos, yung gusto ng Diyos para mailigtas niya ang tao. Ganun pala yun ang Bible. Kaya ang Bible, napakagandang kwento. I tell you, I'm enjoying my life as a Christian, reading, studying, and obeying the Word of God. Okay, so, next. Ano ang nangyari sa buhay ko kung walang Bible? Nako, parang pupulutin na lang ako sa kangkungan kung walang Bible na nag-guide sa buhay ko. I was living in sin. I was a selfish man, full of pride. But then, God used the Bible to change me. Okay? So, ang Bible, hindi naman sa ngayon na wala na akong kasalanan. But through the Bible, ang nangyari sa akin is sin does less. Okay? Hindi ako sinless, nagkakasala, but through reading, obeying the Word of God, yung kasalanan ko pakonti ng pakonti, I am now aiming for perfection. Next, yung as a soldier, paano ako nakasurvive ng 34 years sa military as a soldier? Na-assign mostly dito sa Mindanao. Yun, yung protection ng Bible sa buhay ko. Psalm 91. Yan ang protection psalm ng mga soldiers. He who dwells in the shelter of the Most High
rest in the shadow of the Almighty. Yan, the whole chapter yan, Psalm 91, tungkol sa pag-protect ng Panginoon sa mga taong nagtratra sa Kanya. Okay? So, sa Psalm 91, there's true story, nangyari, World War I, whole British regiment, yung regimental commander is a godly man. He's requiring his soldiers to pray Psalm 91 every day. Okay? And bago pumunta sa labanan, i-pray nila, i-recite nila ang Psalm 91. Recorded history ito. Not a single soldier died in that regiment noong World War I. Wow! That's the protection of God in His Word. Next, sa amin naman, Philippine Army, yung batalyon ko, 29th Infantry Battalion, when I was a commander, naging routine na nila yung pag-pray ng Psalm 91. Meron kaming mega sound system. Sa umaga, yan, ikuha na yung Psalm 91, magdasal na through that sound system. Sa gabi, ganun din, bago kami matulog. Ang nangyari sa aming batalyon, Psalm 91, mag-operate ang mga sundalo. Ito, may mga inpay na nag-surrender. Ito ang revelation nila, sir. Hindi namin maintindihan kayong mga sundalo ng 29 IB. Bakit? Sabi namin. Kasi, i-snipe namin kayo yung git-git, yung 3 inpi lang inaabangan pagdating ng mga sundalo. Nakaredy na kami, sir, na paputukan kayo kasi papunta na kayo sa amin, nag-aabang. Kailang, pag malapit na kayo na yung shooting distance na, biglang may tatabon sa inyong mga clouds. So, dahil may clouds na kayong, nakatabon na yung clouds, hindi na namin kayo matamaan, mabira, dahil may covering kayong mga clouds. Wow! That's the result of Psalm 91. Grabe ang protection ng Diyos sa mga taong nagtrata sa Kanya. Okay, so yun po. So, ano ngayon, summary sa buhay ko, sa buhay ng aking pamilya. Why? To God be the glory, humbly we can say that we are living a happy, successful life, living abundantly. Ano ang aming sikreto, mag-asawa, mga anak namin? It's all about the Bible. Joshua chapter 1 verse 8. Anong sabi diyan? Do not depart from the book of the law. Meditate on it day and night, and whatever you do will become prosperous and successful. Psalm chapter 1 verse 1 to 3. Blessed are those people who do not walk in the way of sinners, but their delight is in the law of the Lord. They meditate on it day and night. Okay? They are like a tree planted in the river banks, whose leaf does not wither and bear fruits abundantly. Yun po, ang buhay naming mag-asawa, buhay naming mga anak, Bible-based kami. We meditate on it day and night. And that's why we are successful. We are living happy, contented life, abundant life because of the Bible. So, yun po ang challenge ko sa inyo. Let's read, meditate, and obey the Word of God in the Bible. And then, summarize ko, wala pong kaibahan ang Old and New Testament. Isang buong plano ng Diyos yan, na-divide lang ang buong plano ng Diyos, yung Bible na yan, nung naipanganak ang Panginoong Hesus. Lahat ng pangyayari, bago na ipanganak ang Panginoong Hesus, Old Testament, mula Genesis hanggang Malakay, 39 books, Old Testament. Na ipanganak ang Panginoong Hesus, namatay, na buhay muli, bumalik sa langit, yun na, isinulat ang kanyang buhay, mula sa Matthew hanggang Revelation, 27 books na yan, that is New Testament. Right now, we are living under grace tayo ngayon. Maliligtas tayo sa grasya at paniniwala kay Panginoong Hesus, pat malapit na ang kanyang pagbabalik. Okay? So, let's live our lives na fully surrendered to the Lordship of Jesus Christ. Yun lang po. Ano pa? Announcement. Salamat sa mga
mga comments niyo na kahit matagal yung video ay pinapanood nyo na lang. Okay, nung first day ng ating monetization, sabi ng aking mga anak is naka-earn na tayo ng $3.66. First day lang yon. So, I think pangatlong araw na ito. So, every day kumikita na ang ating channel. Okay, so thank you for your support. Ang tagal nga kung minsan, may abot pa ng 20 minutes na video. That's the purpose of our vlogging. Sana ipagpatuloy nyo na huwag nyong skip ang mga ads para kikita ang ating channel. Okay. So, shout out Captain and Mrs. Bong Galit Macanas, Mario Doctolero, Edgar Monyo, Eva Orsal, Ren and Julie Crista Yalong, Pastor Tom Mascarinas, Hill and Aurea Quinzon, Emi Kitua, Grace Joy Sibog, Jeremiah and Esther Taligan, Rolly and Flora Riparip, Egbert Fernandez, Rafael Oksuna, Marlon Matthew Riparip. Marlon, yung suggestion mo, ito na, nagawa ko na. Ding Cabanyero, Rinaldo and Luisa Arbel. Luisa, thank you for asking that question. Anong kaibahan ng Old and New Testament? Romel Fidelino, Shanshan Lorena, Fermi F15. Ito si Fermi F15, sabi niya, kahit matagal daw yung ads, pinapanood niya. Basta huwag niyang skip dahil gusto niyang makatulong sa adhikain ng Vlogging General Channel. Noemi Macanas, Ray Palomar, Ricky Corbes, Rosario Magpale, Jocelyn Soriano, Angela Dulay, Chariana and Charles Basalio, Elmar Agustin, Norberto and Salome Bello, Cristito Torres, Presi Ogbinar, Josephine Maala, and Ordinary Family. Isang video lang tayo ngayon. Nagpapagalit pa ako. See you next video.